O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin, Ama, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Ang iyong habag ay magpawalang hanggan, Panginoon, at lagi mong pinatutunayan ang iyong kabutihan sa iyong mga anak na nagsisatawag, sa iyong pangalan, sa iyong mga anak na laging nananalig, Panginoon, at patuloy na tumatalima sa iyong mga pangako at salita, Panginoon. Salamat po sapagkat napakabuti mo sa aming pong mga buhay, O Diyos. Sa gabi pong ito, Panginoon, Ikaw ay aming inaanyayahan sa aming pong kalagitnaan na patuloy na Ikaw ay kumilos, gumawa sa aming mga buhay sa pangunguna ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Bagamat kami ay nasa virtual, ngunit inaanyayahan po namin kayo sa kanya-kanya naming mga tahanan, Panginoon, ang iyong presensya. O Diyos, ay maranasan po namin habang kami ay nagpapartake ng iyong mga salita upang ito ay magbigay sa amin ng fuel, Panginoon, upang maglingkod at magpatuloy sa iyong harapan, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat pamilya, bawat kapatiran, mga kapatid na ngayon lamang pauwi, ingatan mo sila, samahan mo sila ng iyong mga anghel, mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang mga internet. Pagpalain mo ang kanilang mga internet, dakilang Diyos, upang sila ay makakonect sa Zoom, Panginoong Yesus na makapangyarihan. At dalangin din namin, O Diyos, ang iyong patuloy na paglilinis. Make us worthy, O God, Lord, as we partake your word, O God, as we listen to your word, O God, Lord. Make us worthy. Anything, Lord, na karumihan sa aming puso, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa iyo pong harapan. Patawad po, Diyos, kami nagkasala sa iyo. Linisin niyo kami, Panginoon, ng banal mong dugo. Salamat po, Banal na Espiritu. Inaanyayahan po namin kayong patuloy. Give us the spirit of understanding and wisdom and knowledge, Panginoon, ayon sa iyong kapamaraanan. Salamat po. We entrust everything unto your hands. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. So, purihin po ang ating pong Panginoon. At kailan ay napag-usapan po natin at hindi pa naman po tayo doon tapos, about sa understanding the context of Paul's prayer to be counted worthy, o tayo po yung maging karapat-dapat. Kaya ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 11 to 12, therefore we also pray always for you, that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of goodness in the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and Him. At ito po ay may in-emphasize po natin, in-explain po natin, pinaliwanag po natin ito upang lalo natin itong maintindihan ang panalangin ni Paul. Okay? At doon po ay patuloy po natin tunghayan. Hindi ko na masyado pang re-reviewin yon. Pumasok na po tayo doon sa second part ng ating pong topic. Sa pagtugon po doon sa paraan na tayo po ay maging karapat-dapat sa ating pong Panginoong Yesus, o responding in a way that is worthy of Jesus. So dito makikita natin, Paul prayed that God would release the optimum environment, meaning to say, yung blessing and pressures. Optimum environment, blessing and pressure, and increase the activity ng pagkilos ng Espiritu ng Panginoon to result in strengthening His people until they respond to God, hanggang sila ay tumugon sa ating pong Panginoon in a way that He esteemed a worthy of Jesus. Meaning to say, nandun yung reverent, okay? Yung honoring, upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan po ng ating pong Panginoon, thus enabling them to walk in matured partnership with Him. Kasi kung gusto natin makasama ang Diyos at tayo po ay maging karapat-dapat, we need to grow. Okay? If we want to listen to the voice, the small voice of the Lord, we need to be matured at maging deeper yung ating relasyon sa harapan ng ating pong Panginoon. Upang sa ganon
mapamilyarize po tayo at madalinting maunawan o maintindihan kung ano ang kalooban at nais ng Diyos. Kaya sabi ng 2 Thessalonians chapter 1, verse 11, we pray always, sabi ni Paul, that our God would count you worthy. Kami laging nananalangin para sa inyo upang sa ganon kayo ay maging karapat-dapat according to the grace of God. So let us pray one another upang tayo ay mapabilang na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng kagandahang loob po ng ating Diyos. Kasi ito po yung importante. Kasi if we are not worthy in the sight of God, kahit ano pong tungayaw po natin at dasal po natin sa harapan ng ating Diyos, ay hindi po tayo pakikinggan ng ating pong Panginoon. Kaya sikapin po natin na tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan po ng ating pong Panginoon. Kaya nga, being counted worthy, upang tayo po ay maging karapat-dapat sa pamamagitan ng ating pong Diyos, may dalawang aplikasyon na dapat po nating makita dito sa Scripture. That sabi doon, that are according to grace, o sa pamamagitan ng biyaya o kagandahang loob ng ating pong Panginoon na dapat po nating maintindihan. Una, by the blood of Jesus, we are made worthy. Through the blood ng ating Panginoon, tayo po ay naging karapat-dapat. Amen po? At tayo po ay natanggap bilang pamilya ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, if we want to become worthy, through the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nga meaning to say, magkaroon ng tinatawag na pagbabalik loob sa Panginoon. Because we are sinners. The reason why Jesus died on the cross of the Calvary, because we are a sinner. At nais ng Diyos na i-restore yung ating fellowship, yung ating relationship sa Kanya. Sa papaanong paraan? Ang sabi ng Bible, kung ipapahayag lang ating mga labi na tayo po ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, batuwid ang ating Diyos upang tayo ay patawarin. Amen po, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ay lilinisin when we say, Lord, nagkasala ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Kaya tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Linisin mo ako ng banal mong dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mahalaga ang dugo ng ating Panginoon. Bakit tayo naging karapat-dapat? Because of the blood of our Lord Jesus Christ, and we receive the gifts of salvation. Kaya nga, no one is worthy in the sense of deserving to be forgiven. Para maging karapat-dapat po tayo, ay humingi po tayo ng tawad sa Diyos. At doon ay tatanggapin po natin yung kaligtasan na kaloob ng Diyos sa atin. Through our Lord Jesus Christ, we become worthy when we accept Him, our own personal Savior, sa ating pong mga buhay. Amen po. And then we are justified by faith alone. Tayo po ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin. And sabi ng Romans chapter 3, verse 28, therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. So napawalang sala po tayo sa pamamagitan ng alin? Ng ating pananampalataya. At sinabi pa doon sa Romans 5, verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen po, dahil tayo napawalang sala na sa pamamagitan po ng ating pananalig sa ating Diyos, at nagkaroon pa tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Tingnan po natin, kung sa ating mga Kristiyano ay dumadapo pa yung tinatawag na worry o pag-aalala sa mga nangyayari sa paligid po natin, how much more yung mga tao na walang relasyon sa Diyos? Kaya nga may pumapasok ang depresyon. Dahil nga nag-worry sila at wala silang kapanatagan sa kanilang mga puso. But if Jesus is in our heart and we accept Him as our own personal Savior,
Hindi mo lamang tinanggap yung kaligtasan, kundi tinanggap din po natin ang kapayapaan ng ating pong Panginoong Jesus. So, maliwanag, because of faith, tayo po'y napawalang sala at dumating din ang kapayapaan po sa atin, buhay. And we have peace. Amen? Sabi natin, first, to become worthy by the blood of our Lord Jesus Christ. We are made worthy to be accepted into God's family. And number two, we respond to Him with obedience. That is worthy of Jesus and His leadership. Tumugon po tayo. Okay? At sumunod sa harapan ng ating pong Panginoon sa kanyang pangunguna sa atin. Kaya sabi ng Mateo, chapter 3, verse 7 to 8, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, sabi ni John the Baptist, brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come. Kayo na mga lahi na mga ulupong, di ba? Binabalaan ko kayo, hindi kayo makakatakas sa puot ng Diyos na darating. In verse 8, therefore, bear fruit worthy of repentance. Para makatakas po tayo doon sa puot ng ating pong Panginoon, ay dumating sa puso ng bawat isa po sa atin yung tinatawag na bunga ng pagsisisi sa harapan ng Diyos upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. In our season, in this age, this is needed. Na dumating sa church, sa family, at sa buong mundo, yung tunay na bunga ng pagsisisi at pag nakita po yun ng Diyos sa atin, na tunay tayo nagsisi sa Panginoon, nagkaroon ng bunga ng pagsisisi, we become worthy sa harapan ng ating Diyos at doon ang Diyos ay tutugon po sa atin. At tayo po ay kakatagpuin ng ating pong Panginoon. In Luke chapter 21, verse 36, sabi ng Panginoong Yesus, watch therefore and pray always that you may be counted worthy. Kayo ay laging mapagbantay at laging manalangin upang kayo ay mapabilang na karapat-dapat to escape all the things that will come to pass and to stand before the Son of Man, upang matakasan natin ang lahat ng mga bagay na darating at tayo po ay makatayo. Amen? Pagdating ng anak ng Diyos, makapanatili po tayo. Meaning to say, ang susi na kahit na tayo po ay nasa gitna ng tinatawag na circumstansya, obstacle, difficulties, o gitna ng pandemyang ito, let us always watch. Magbantay po tayo sa isa't isa at lagi po tayong tumaghoy, manalangin, tumawag sa pangalan ng ating pong Panginoon upang tayo po ay maging karapat-dapat. Amen. At matakasan po natin ang mga bagay na darating sa kapanahunan po natin ito. Ito po ay pandemya pa lamang. Wala pang pisikal na nangyayari sa bawat isa po sa atin. Pero church, God gave us key o susi para po tayo ay makapanatili at matakasan ang mga bagay nito. Tayo po'y magbantay. Tayo po'y laging manalangin. Tayo po'y laging tumawag sa pangalan ng Diyos. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, those who call by the name of our Lord Jesus Christ, they will be saved. Amen po? Maliligtas ang bawat tumatawag at tumatagoy sa pangalan ng Diyos. Hindi po nasasayang ang ating iyak. Hindi po nasasayang o nawawalan ng kabuluhan ang ating pong sama-samang panalangin ito.
Hindi po nasasayang yung ating pong paggagather ng ating pamilya para sa ating pong family altar sa harapan ng ating pong Panginoon. Because of our family altar, nakita po natin ang iba't ibang mga himala na ginagawa ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. And the Lord never lacked to all our needs. Because He is our shepherd, the great shepherd. Dadalhin niya tayo doon sa pastulan na sagana. Amen po. Ganong kabuti ang Diyos. Para lalo nating maranasan, patuloy tayong magbantay, patuloy po tayong manalangin upang tayo ay maging karapat-dapat at matakasan po natin ang mga bagay na darating sa mundo pong ito. At tayo po ay makatayo pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Gawa, chapter 5, verse 41, so they depart from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. At ito po yung time nila Pedro na kung saan, linitis po sila, the prisoner of the Lord. Okay? So they depart from the presence of the council. Sila nilitis. And after na kanilang paghiwalay doon, sila ay nag-rejoice. And they become counted worthy. Although sila ay nag-suffer na napahiya sila sa harapan ng publikong ito sa pamamagitan ng kanilang pangangaral ng ating pong Panginoong Hesus. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral ng mabuting balita. They never ashamed, they suffer, but they become worthy sa harapan ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi nila inalintana yung kahihiyan na kahit ano pang sabihin ng publiko, kahit ano pang sabihin ng tao, but in the sight of God, they become worthy. Amen? Sa harapan ng ating pong Panginoong Hesus. In Ephesians chapter 4, verse 1, ang sabi ni Paul, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Sinabi ni Paul ito, siya po ay naroroon na sa Philippians. Siya po doon ay nakakulong. Kaya nga sabi niya, I, the prisoners of the Lord. Ako ay isang preso ng Panginoon. Literally, naturally, siya ay nakakulong. Pero sinabi niya, spiritually, I am the prisoner of the Lord. Meaning to say, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa kanyang buhay para bisik to you walk worthy of the calling with which you were called. Siya'y namamanik dito na tayo ay lumakad ng karapat-dapat doon sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. And we know all of us, those who accept Christ as His own personal Savior, you are called. Tayo po'y tinawag ng Diyos. At tayo po'y lumakad ng karapat-dapat ayon sa kapamaraanan ng Diyos, ayon sa paningin ng Panginoon, ayon sa kanyang nais mula sa pattern ng kanyang salita. Amen? At sabi ng Filipos chapter 1, verse 27, only let your conduct to be worthy of the gospel of Christ. Ang iyong mga gawa ay maging karapat-dapat sa pamamagitan ng mabuting balita ni Kristo. So that whether I come and see you or am absent, kung man ay pumunta o ako man ay wala diyan, sabi niya, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit. Naiisa lamang yung ating adhikain na ginagawa na ipinangangaral ng mabuting balita at isinasapamuhay ito with one mind striving together for the faith of the gospel. Amen? Ito lang naman talaga eh. Lahat po tayo ang dahilan dahil sa mabuting balita kaya tayo nagsasama-sama. Through the good news of our Lord Jesus Christ. At ito lamang, kailangan magkaroon tayo ng iisang pananampalataya. Iisang pangitay na binigay ang Diyos sa atin. Stand fast in one spirit sa pangunguna ng banal na Espiritu. Amen po? In Colossians chapter 1, verse 10 to 11, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him,
upang kayo ay makalakad na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing the knowledge of God. Amen po? Buo yung pagbibigay natin ng kaluguran sa harapan ng ating Diyos. At tayo ay maging mabunga sa bawat mga mabubuting gawa na ginagawa po natin sa harapan ng Panginoon. At tayo ay lumago saan? Sa karunungan o kaalaman ng ating pong Panginoon. Kaya sabi niya doon sa verse 11 ng chapter 1 ng Colossians, strengthened with all might according to His glorious power for all patience and long-suffering with joy. Hallelujah. Ito'y pakiusap ni Paul sa iglesia na kanyang mga pinangungunahan. Let us all walk worthy sa harapan ng Panginoon. May nakakita o walang nakakakita. Yun ang sabi ni Paul, di ba? Tayo po'y magbigay ng kaluguran sa Panginoon. That is in Corinthians. In 1 Thessalonians chapter 2, verse 12, that you would walk worthy of God who calls you into His own kingdom in glory. Na tayo ay lumakad ng karapat-dapat na Siyang tumawag sa inyo sa Kanyang kaharian at sa Kanyang kaluwalhatian. Lord Church, tayo po ngayon ay nasa kaharian na ng ating Diyos. Wala na po tayo sa kaharian ng sanlibutan ito o ng kadiliman. Tayo ngayon ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon. At tayo'y kaya naging karapat-dapat dahil tayo tinawag ng Diyos. Nung tinawag tayo ng Diyos, narinig natin, nanampalataya po tayo, nakapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. And to God be the glory. Amen po. In 2 Thessalonians chapter 1, verse 5 and 11, which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be what? Counted worthy of the kingdom of God. Amen? For which you also suffer. Verse 11, therefore we also pray, sabi ni Paul, always for you that our God would count you worthy of this calling. Just look, the prayer of Paul, how he's concerned para sa mga believers, para sa kanyang mga pinagpastoran, para sa kanyang mga pinangungunahan. Upang sa ganon, at sabi niya, and fulfill all the good pleasure. Matugunan ninyo, maganap ninyo ang mabuting, alin? Kaluguran at mabuting gawa sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan, na may kapangyarihan. And fulfill all the good pleasure of His goodness and the word of faith with power. So always focus tayo. Dapat may focus po tayo na laging sumunod sa harapan ng Diyos sa pagtugon na tayo ay laging maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. All we do, mga kapatid ko kay Kristo, gawin natin na ito ay karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang pumili, tumawag po sa atin at maging karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. We are the ambassador of Christ. Sa mundong ito, tayo ay mga ambassador. Galing tayo sa langit, taga-langit tayo, at naririto tayo. Di ba bawat bansa ay meron nagre-represent na ambassador? Amen? Tayo po na taga-langit, we are citizen in heaven, and we are the ambassador of Christ. To become para tayo manatiling ambassador, let us make tayo maging karapat-dapat. Amen po. Dala-dala po natin ang kaharian ng Diyos. Kahit saan po tayo pumunta. So let us always do this. Sabi ng Revelation, chapter 3, verse 4, you have a few names even in Sardis who have not defiled their garment. Ilan lamang, sabi niya, ang may pangalan, even in Sardis who have not defiled their garments. Ibig sabihin, hindi na dumihan ang kanilang damit. Hindi sila nadungisan.
and they shall walk with me in white, for they are worthy, sapagkat sila'y lumakad sa akin. Lumakad na kasama, at sila'y mapuputi. Sila'y may kaputian. Ibig sabihin, nandoon yung kalinisan, nandoon yung kabanalan, kaya sila'y naging karapat-dapat. Amen? So kailangan po natin ito to become worthy. Let us live a holy life. Let us live with a righteous life. Para maging counted po tayo. Let us live with the fear of the Lord. It is the Lord's plan to transform those what? Whom He freely justifies. Plano ng Diyos na tayo po'y baguhin ng Panginoon. Itong mga taong ito na pinalaya ng Diyos o pinawalang sala ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ng Panginoon. Sino yun? Ikaw at ako. Let us walk worthy. Let us respond. Tumugon po tayo sa paraan na nais ng Diyos na tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. And also, the Lord gives a greater measure of grace. Amen? To the humble who draw near to Him. Greater measure of grace. Para kanino? Doon sa mga nagpapakumbaba at lumalapit sa Kanya. Sapagkat yan ang sabi ng James, chapter 4, verse 6 to 8. He gives more grace to the humble. Draw near to God and He will draw near to you. Amen? Gusto ba nating maranasan? Yung walang sukat na kagandahang loob ng Diyos, patuloy po tayo magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. And let us continue to honor the leadership of this church. The deacons, the pastors, the team ministry. Let us humble. Pag tayo po'y kinukorek, tayo po'y tinuturuan, let us humble ourselves and allow the Spirit of God for the correction. Upang tayo po ay lumago at patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Kasi si Apostle Santiago mismo nagsabi nito, draw near to God and He will draw near to you. Bakit niya sinabi yan? Because he experienced ang walang sukat na kagandahang loob ng Diyos. At siya nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon at patuloy siyang lumalapit sa Panginoon. Gusto nating maranasan ng Panginoon, ay lumapit tayo sa Diyos. Amen? Parang ganito po yan. Kung ikaw ay nananalangin at alam mo na yun yung babae na ibibigay sa iyo ng Panginoon at pinapanalangin po ito. Pero hanggat hindi ka lumalapit at hindi ka nag-establish ng relasyon mo sa Kanya, hindi Kanya makikilala. Tama? Hindi mo rin makikilala yung tao. The same with us. If you want to know God, go beyond. Draw near to Him. Deeper and deeper, establish our fellowship with God. Pag na-establish po natin yung fellowship natin sa Lord, pag na-establish po natin yung relasyon po natin sa Panginoon, yung ugnayan po natin sa Panginoon, patuloy nating makikilala kung sino ang Diyos. At habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, itong makikita natin yung sarili natin, who we are. Hanggang magugulat ka na lang ng Lord. I'm not worthy. Mapapansin mo na lamang sa sarili mo habang lumalapit at lumalapit ka sa presensya ng Diyos. You will see the things in your heart that is not worthy. At lagi mong sasabihin, Lord, make me worthy of God. From glory to glory, to see the presence of God. At sa paglapit mo doon sa mirror na yon, at hindi mo na makita ang sarili mo at nakikita mo lamang ang Panginoong Hesus, meaning to say, mukha na ni Jesus ang nakikita sa buhay mo at sa buhay ko. The character of Jesus, the image of Christ, the mind of Christ, totally we transform. So let us continually humble sa harapan ng Diyos. Hindi hambog, humble. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Let us draw near to Him. God's people must be strengthened to escape
the snare of sin and to stand in victory. Tayo po'y bayan ng Diyos. Na dapat po tayong mapalakas ng Panginoon at matakasan po natin ang lahat ng mga balakid o plano na gawa ng kasalanan sa ating pong mga buhay. At tayo ay makapanagumpay sa gawa ng kasalanan sa buhay po natin ito. Kahit saan tayo pumunta ngayon, nandyan ang kasalanan. Lagi siyang nakaumang. Amen? Na kumbaga sa isda, nandyan lagi yung kanyang pain, yung bait niya. Para tayo po ay biktimahin. If we don't aware, kung hindi po tayo aware at hindi establish yung relasyon po natin sa Panginoon, kakagatin natin ang pain ng kaaway at mabibiktima po tayo because we're not aware. Because we're not strengthening our personal life, spiritual life. Hindi natin pinalalago. Mas pinalalago lang natin yung sarili natin sa mga bagay na pamundong ito kasi yun lamang ang makikita natin. Pero kung palalagoy po natin ang sarili natin, ugnayan mo sa Panginoon ang iyong devotion, ang iyong prayer, madali po nating ma-discern kung ano ang pain ng kaaway sa ating harapan. At hindi po tayo madaling matukso. Just like Joseph. Amen? Araw-araw si Joseph tinutukso ng laman ni Miss Potiphar. Mismo sa harapan niya. Nakikita niya mga kasuotan na hindi karapat-dapat. But he never turned in this temptation. He ran away. Saan siya tumakbo? Sa trono ng Diyos. Amen po. Let us run to the throne of God, not run to the temptation. Don't draw near to the temptation. Just draw near to the throne of our Lord Jesus Christ. Amen. To establish our fellowship to Him. To strengthening us, our spiritual life. Amen po. Para may kapangyarihan tayo sa pakikipagdigma, sa pakikipaglaban. But remember, the Bible said, not by might nor by power, but by Spirit, saith the Lord. So allow the Spirit of God. Let us humble to the Lord. Amen? Hallelujah. The praise to be counted worthy, dito sa Luke 21, verse 36 sa New King James, is translated as have strength in most modern translation. So yung idea po rito is to be strengthened to respond to Jesus. Strengthened, to be strengthened to respond to Jesus in a way that is what? Worthy of who He is, and to stand in victory as overcomer instead of falling into sin. Hallelujah. By watching, magbantay po tayo. We will receive greater insight into what God is doing in our life. And by praying, we receive greater strength to love and obey Jesus unto victory. Not only for the parents, all the young people. Gusto mo maging matagumpay, kabataan? Learn to kneel to the throne of God. Learn to humble and seek the face of God. You want to receive more from the Lord? Gift from heaven? Learn to seek the face of God. You want to become living a holy life? To become an overcomer? Learn to seek and establish your fellowship to our Lord Jesus Christ. Embrace His promises. Allow the Spirit of God to move in your lives, in our lives. Amen po. Gusto natin maging matagumpay? Obey Jesus. Listen to His Word. Study His Word. Amen po. Kaya sabi ng Luke 21, verse 34 to 36, itong sabi niya, take heed to yourself. Amen? Babala ito. Let your heart be weighed down with carousing, drunkenness, and to cares of this life. Kaya sa pagdating sa 36, para mapagtagumpayan natin ang mga bagay nito, watch and pray always that you may be counted worthy.
Sino ang nagutos? Sino ang nagsasabi? Ang Panginoong Hesus, kapatid ko kay Kristo. Watch and pray. Always, sabi ng Panginoon. Upang tayo po ay maging karapat-dapat. Meaning to say, meron tayong lakas. We have strength to overcome. Amen? To escape all these things, sabi ng Panginoong Hesus. And to stand, when you say to stand, with victory. May tagumpay before the Son of Man. Amen? I encourage you, church. Let us arise. Amen? This is the time. Talikuran natin. Iwanan natin yung mga bagay na alam natin na nagpapabigat sa atin. At harapin natin ang nais ng Diyos. Amen po? Kung tayo po'y totoong anak ng Diyos, harapin natin ang kalooban ng Panginoon. Sundin natin ang nais niya para sa atin. If you want to become worthy, if you want to experience the power of the moving of the Holy Spirit, the visitation of the Holy Spirit, establish our fellowship to our Lord Jesus Christ. Let us watch and pray. Amen? Palakasin po natin yung ating ugnayan sa Diyos. Yung ating relasyon sa Panginoon. Gusto nating maranasan yung maranasan ng pangitain. Bisitahin tayo ng Panginoon. Babuksan ng Lord yung ating spiritual na mga mata. Nung isang gabi habang ako ay nananalangin, personal for my family, sapagkat merong atake ang kaaway, but God comfort me. I see the back of our Lord Jesus Christ at yung malaking pakpak ng Diyos, kumbaga Psalms 91, na nakakulob doon. Di ba yung parang shadow, parang gano'n nakakulob yung pakpak ng Panginoon at mula doon yung radiant ng kanyang glory nakikita mo. And I cry, and I cry, and I cry. The Lord comfort me at that time. At that night. Recently lamang yun. Mga ilang gabi. Bago dumating ang gawain po natin. After yata ng birthday ko yun, o birth. Basta, and I cry. I see the presence of God. I see the back of our God. Na nakatakip. Tawag doon, nandoon sa lilim ng bagwis ng Diyos. Not only for my family, even the family of CCIF, if we are continually seeking the face of God, non-stop praying. Amen po. We will experience a tremendous presence of God upon in our lives. We will see the hand of God, how move it. Now, tingnan po natin yung 4 na benepisyo at resulta ng paglakad po natin na tayo ay karapat-dapat sa Panginoon. For benefits and result of walking worthy of the Lord. Paul requested for specific benefits when asking God to strengthen them to walk worthy. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. Paul said, "We pray always that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness in the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and Him according to the grace of God." Number 1, fulfill all the good pleasure. Amen? Tuparin po natin lahat ng mabubuting nagbibigay kaluguran sa harapan ng ating Panginoon. Our vision is to walk in the fullness of all that God has ordained. That is our vision. Yung malakaran po natin. Amen po? Yung kabuuan ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. Na-ordain na po yung calling ng Lord sa buhay po natin. And let us walk that in that path ng pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mag-crossover. Huwag tayong mag-overtake. O huwag tayong mag-shortcut. God ordained for everything. Kung tayo po ay, kung gusto po nating makita, sabi doon, fulfill all the good pleasure. Amen po? It is God's pleasure to use His people as vessel to release His kingdom power.
kaluguran ng Diyos, kasiyahan ng Panginoon na gamitin ang kanyang bayan, ang kanyang mga tinawag upang siya'y isang maging karapat-dapat na sisidlan para i-release yung kapangyarihan niya. Amen? Mula sa kanyang kaharian. And we are God's people of God. Amen? Tayo galing sa kaharian ng Diyos. And God want to release His power in this last day. Kanino niya ibibigay? Doon sa mga tumatawag sa Kanya, doon sa mga nag-aantay sa Kanya, doon sa mga karapat-dapat na sisidlan. If we want to experience the power or tremendous power of the Holy Spirit in this last day, church, please, namamanik po ako, let us seek the face of God always. We are God's pleasure. Kaluguran ng Diyos yun. Yung maranasan po natin, yung kabutihan niya. Just like the testimony of Tintin. Amen po? He is not reluctant. Thus, we contend with confidence for the full release of His purpose. Individually yan, mga kapatid ko kay Kristo, and corporately. Even nga after David stumbled, he rose and fulfilled all. Na kahit siya na-stumble, na kahit siya nagkasala, muli siyang bumangon at tinupad niya ang lahat ng nais ng Diyos at kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. That is in Acts chapter 13 verse 22. Sabi niya, do not fear, for it is your Father God's pleasure to give you the kingdom. Even we stumble, but if we arose and arise, amen, ipupulfill ng Lord yung kanyang pangako sa iyo at sa akin. Because God created us for His pleasure. Amen? Amen po. Hallelujah. Number 2, sabi natin, fulfill all the good pleasure, the benefits and result of walking worthy of the Lord. Number 2, work of faith with power. Hallelujah. Work of faith with power. He releases His power in response to our partnership of faith. Kaya manalig po tayo sa Diyos. Sumunod po tayo sa Panginoon. Partnership of faith in connecting with His heart and contending for the fullness of His purposes. The measure of our partnership with Jesus is affected directly by the measure of our responsiveness to His leadership. Yung po yung sukatan na yun. Amen po? So makipag-partnership po tayo sa Panginoon. Affected directly by the measure of our responsive to His leadership o sa kanyang pangunguna sa buhay po natin. Sabi ng Pilipos chapter 3 verse 12, sabi ni Paul, I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me. So let us press on, church. Magpatuloy po tayo, mga kapatid ko kay Kristo. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Let us endure together in this last day. Let us become overcomer. Amen po. And let us work of faith with power. Manampalataya tayo ng may kapangyarihan. Hindi lamang basta faith, kundi i-level up po natin yung ating pananampalataya na may kapangyarihan. Amen? Because in this last day, pag sinabi ni Lord, have faith in God, una, parang akala mo wala lang. But remember, God will move. Sine-check ni Lord yung puso natin, yung faith natin. Isang gabi, hindi ko alam kung saan ako galing. That time, pauwi ako. At meron akong nakita mag-ina na nagmamalimos. Dala-dala yung anak niya na parang, anong tawag din yung malaki yung ulo? Ano? Hydrocephalus. Nandun sa stoplight.
Layo, pero talaga siningit ko yung motor ko na malapitan ko. Kita ko ng tao, nakamasaman ako, hindi naman nila ako kilala. I give 20,000, mayroon din nagbigay. Pero habang ang tagal pa ng oras, sabi ni Lord, ilay hands mo. Lord, ilay hands mo, sabi ni Lord. Yes, Lord. Okay. Nililias ko, mami habang naglilias ako, may nagbibigay din. Nagpipray ako sa bata, pinagpipray ko siya. I lay hands this boy, these children. At maging ang kanyang ina, namasumpungan niya ang Panginoong Yesus. Amen po. Sa tuwing napapagalitan talaga ako ng Lord siya sa bagay na yun. Kasi pag may nakita ko lumpo na tinutulak, hindi ko magawa, tinitignan ko lang. Sabi ko, Lord, but for this time, Lord, I will obey. If I do that in the Philippines, even in the Muslim country, sapagat ito na yung inheritance ko. Okay, Lord. Hands off po ako, Panginoon. Pag nakakita po uli ako, sino man yung nasa harapan ko na yan, lalapitan ko at ipagpipray ko siya. Amen? Let us practice our faith with power, with courage, with boldness. Huwag mong iisipin kung ano ang sabihin ng tao. Ang isipin mo at sumunod ka sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. And let the Lord work sa buhay ng taong iyon. But God wants to practice our faith. Amen? With power. Amen po? Hindi yung power sa networking, sigaw lang ng sigaw, power! Power! Pahirap naman ng pahirap yung sumusunod. Yung yumayaman, yung na doon sa taas, yun ang pinapapower nila. Amen? Hindi ko sila tinitira. Meaning to sa pinag-uusapan natin to, let us work of faith with power. Ang pagsunod po natin sa Panginoon. Kaya tayo po ay magkaroon ng partnership sa ating pong Panginoong Yesus upang maapektuhan tayo directly by the measure of our responsiveness to His leadership. When we heard the voice of God, follow, obey the word of God. Have faith in God with power. Let us press on. Amen po. Because in this last day, we will see any one of you, sino man na sa inyo, na nagdi-desire nito. And this is my prayer. Personal, panalangin ko ito, na ibisto ng Lord sa bawat isa sa atin. Nagamitin tayo ng Lord for the signs and wonders and miracles. Pero for this time, pinapractice ni Lord yung pananampalataya sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. So let us work the faith of God with power. Amen po? Amen. Let us press on. Huwag tayong panghihinaan ng loob. And number 3, Jesus may be glorified in you. Ang Panginoong Yesus ay maluwalhati sa inyo. Sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. May be glorified in the Church of CCIM Church. God desired to put Jesus' glory on display, the dedicated lives of His people, sa mga taong nagtatalaga ng kanyang buhay. Amen? Dedicated life of His weak people, sa mga may hinang tao, so that Jesus may receive glory due His name. Hindi niya bibigay. Kaya sabi ko nga noon, Lord, I am nothing. Kung paano sinasabi ni Manny Pacquiao, he is nothing. Mas nauna ko nung sinabi yon, nung hindi pa, sapagkat that time si Pacquiao ay hindi pa Kristiyano. Sinabi ko, Lord, who I am to stand with your word. Pero nung marinig ko at mabasa ko ang salita ng Diyos at naintindihan ko, pag kayo ay tumayo, sasamahan ko kayo. Kaya yun ang nagpalakas ng loob sa akin. Kaya ako'y pumupunta sa park, sa SM, sa jeep, sa kalsada, sa palengke, sino mang makaharap ko, I share the gospel of our Lord Jesus Christ. Napapanahon o hindi napapanahon, pag ako napadikit sa tao, I share the salvation of our Lord Jesus Christ. I believe this is our general calling. This is not the work of the evangelist, na kung saan pinagkalooban ng Diyos ng kaloob na pagiging ebanghilista. No. This is the part of everyone, our task, our general calling,
to share the salvation of our Lord Jesus Christ, to testify. Pag tayo daw ay nag-testify, pag tayo daw ay tumayo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita, ang sabi ng Bible, sasamahan ko kayo. Makikita natin ang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga taong ito at makikita natin kung paano po tayo gagamitin ng Diyos. Nararamdaman ko yun sa sarili ko pag ako'y mismo sa personal, like sa aking experience, sa aking karanasan, nung kabataan ko, nararamdaman ko pag ako ay tumatayo at nangangaral ng salita ng Diyos, feeling ko mas malaki pa, feeling ko lampas ako sa mundo. Parang ang laki-laki ko. And I believe that is not me. That is the Holy Spirit. That is our Lord Jesus Christ. Kasi sabi niya, sasamahan ko kayo. Nandoon ako. Kaya huwag kayong matakot for rejection. Nandoon ng Panginoon. When they reject you, hindi ikaw ang kanilang nireject. Ang nireject nila ang Panginoong Hesus. Don't be hesitate. Huwag kayong mauop. Huwag kayong matatakot. I encourage you to declare the name of the Lord. I encourage you to preach salvation of our Lord Jesus Christ. God wants to gather us just like a net of salvation. Let us build not a small net, but big net, big faith, the power of faith of God. Amen. Na kahit ako'y wala dyan, ganapin natin ang nararapat na pinagagawa sa atin ng Diyos. Habang kami naman mag-asawa ay ginaganap namin yung nararapat na pinagagawa ng Panginoon sa bansang ito. Na kahit kami ay malayo sa dalawa naming anak, kahit kami nasasabik na makasama sila, na gusto namin silang arugain. But we do our part because of the calling. Church, kapag kakasama kayo ng inyong mga pamilya, do the part of the church. Do the part of the calling of the Lord. Amen. Let us work together, hand in hand, united in one spirit, united in one faith. We are in this last day. Huwag tayong padadaig sa lahat ng mga tukso na gawa ng kaaway, kundi ganapin natin to expand the kingdom of God. Hallelujah. Para maluwalhati ang ating pong Diyos. Inuulit ko, God desired to put Jesus' glory on display through the dedicated lives of His weak people so that Jesus may receive the glory due His name sa mga maihinang tao. Amen? Mahihina tayo, pero kung tayo magpapagamit, makikita ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan ng Diyos sa Diyos na sa taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. God promised to release a greater measure of the Spirit activity that is in Joel chapter 2 verse 28 as we turn to Him with all our heart. Joel 28 chapter 2 verse 12, turn to me with all your heart. Sabi ni Propeta Joel, with fasting, with weeping, and with mourning, so rend your heart, for He is gracious and of great kindness. In verse 28, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit in all flesh. My spirit on flesh. Hallelujah. Not only to keep these promises of God, believe, have faith, and practice and obey the commandment of God and experience it to see the power of God and to glorify the name of the Lord in us, personal of our lives. And last, that you are glorified in Him. Hallelujah. Ikaw ay maluwalhati, nakasama siya mula sa Kanya. Believers are glorified in Christ in two ways. Believers are glorified in Christ in two ways, sa dalawang paraan. Una, in this age, sa kapanahunan natin ito, we experience His glory that enable us
to walk in Christ likeness, mararanasan po natin ang kaluwalhatian ng Diyos upang tayo ay hindi lamang sapat o may kakayanan na lumakad doon sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Christ likeness. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 3 to 18, we all beholding the glory of the Lord are being transformed in the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Hallelujah. From glory to glory. Amen. Let Jesus glorified be seen in our lives as we continue to walk worthy in the path of the holiness, habang tayo ay papalapit sa salamin, na ang salamin na yon ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon, at papalapit tayo ng papalapit sa presensya ng Diyos. At darating ang time na pag na tayo ay malapit na, tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi na yung sarili natin na nakikita natin. Ang nakikita na po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Kaya sabi ng Romans chapter 8, 28, 29. We know that all things work together for good to those who are the called according to His purpose. To those who love Him according to His purpose. In verse 29, sabi niya, to be conformed to the image of His Son. Sapagkat siya ang ating panganay. Siya ang nauna na maging katulad tayo sa wangis ng anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Then, the manifest presence of God's glory increases in our lives in times of persecution. Yung presensya ng Diyos ay mag-i-increase sa buhay po natin. Yung glory ng God, yung kanyang kaluwalhatian sa panahon ng pag-uusig. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa unang Pedro chapter 4 verse 14, if you are reproached for the same of Christ, the Spirit of glory rests upon you. Amen po? Kung kayo ay inuusig sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, ang Espiritu ng kaluwalhatian ay mananahan sa inyo. Sabi ng Bible, 1 Peter chapter 4 verse 14. Second, in the age to come, we will live in a city, a new Jerusalem, that is filled with glory in this coming millennium. The new age to come. Not only this coming millennium, sapagkat maraming mga panahon ang darating. After the millennium, meron na naman. And after that, meron na naman. Pero yung mga panahon na yun, wala nang babagsak sa kasalanan. Amen po. In millennium, Jesus Christ will rule and reign all over the world, in the entire nations. At ang hindi susunod sa Kanya at hindi dadalaw sa bansang Israel para sumamba, ay susumpain ng Diyos ang bayang iyon at hindi siya magpapadala ng ulan. Amen po. Mga kapatid ko kay Kristo, if we don't have something to die for, then we don't having anything to live for. So we need to die to ourselves. Amen? The resolve to love and serve God with all of our heart is essential. Kailangan po ito to our emotional well-being. Amen? Many seek in vain to enjoy contentment without seeking to be fully committed to His leadership. Nawawala ha. Maraming naghahanap pero walang kabuluhan. Enjoy contentment without seeking to be fully committed to His leadership. Kaya church, sa ating paghanap sa Panginoon, magsabit po tayo sa pangunguna ng Diyos sa buhay natin. To become worthy sa harapan ng ating pong Panginoon. We are God's children. At tayo ay nasa kaharian ng Panginoon. Let us submit our lives to Him. If we want to experience
this greater glory, if we want to experience in this last age na tayo ay maging kagamit-gamit sa harapan ng ating pong Panginoon, submit po natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Don't submit yourself in this world. Just submit to the will of God. And seek His face. Every day, watch and pray. Watch and pray. Magbantay tayo at laging manalangin. Lalong-lalo na tayong iglesia ng Panginoon, ng CCIM Church. Sapagkat may kanya-kanyang pangitain ng bawat churches. Ngunit ganapin natin ang pinagagawa ng Diyos. Tayo ay magkaisa. Let us fulfill the calling of the Lord. Have faith in God. Let us build big faith, the net of faith, lambat ng pagliligtas ng Panginoon. Palakihin po natin ito, hindi lamang maliit. Sabi ng man of God sa akin, huwag maliit na pananampalataya ang likhain mo na lambat, kundi malaking pananampalataya. Church, I challenge you, exercise this faith with power. Amen? Huwag tayong matatakot, huwag tayong mahihiya, nasa palengke ka man, nasa public ka man, o nasang ka man. Allow the Spirit of God to be used us to exercise the power of faith. Let us work with power of faith. Amen po? Para tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoon. So let us pray before we worship the Lord. Hallelujah. Ora kapapashikilibikia rarabakurubusukrubusitripikia God. Ora kapapapakalalabashikilipikia lalabakulubusukradapakaya pakaya kaya. Yondo yondara papapapapapapakanta. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, we invite you, Lord. We invite you, Lord, sa aming pamilya. We invite you, Lord, sa aming tahanan. We invite you, Lord, in this true virtual Zoom. We invite your anointing, O God, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Hinahanap mo, Panginoon, yung pusong nagpapakumbaba. Hinahanap mo, Panginoon, yung lumalapit sa iyo, Panginoong Jesus sa banal. God, Lord Jesus, we want to experience you. We want to experience, Lord, the tremendous power, anointing of your Holy Spirit. At kami ay maging kagamit-gamit, Lord. So make us worthy, O God. Make us worthy, O God. Is there anything in our heart, Lord Jesus? Hallelujah. Bagay, Panginoon, na hindi karapat-dapat, na hindi pa namin naisusuko. Lord, sinusuko po namin ang lahat ng bagay na meron kami, Panginoon. We surrender everything to you, God. We surrender, Lord, and we allow, oh God, your precious blood. Cleanse us, Lord. Cleanse us, Lord. Purify us, oh God. Sanctify us, Lord. Make us worthy, oh God, Lord. Just like the prayer of Paul, oh God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Let the CCIM Church, Lord, make worthy, O God, Lord, sa iyong harapan, Panginoon, at ma-establish yung aming ugnayan, yung aming family altar, yung aming personal altar sa iyo, yung aming union o communion sa iyong harapan, Panginoon, yung aming fellowship sa iyo, Panginoon. Establish us, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord. You are our mighty deliverer, O God. Thank you, Lord. You are mighty. You are mighty. You are mighty, O God. Hallelujah. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord, O God. Let your Holy Spirit continue to work, Lord, sa buhay po namin hanggang sa kami ay matransform, Panginoong Yesus, sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, as we worship you, O God. Pahiram mo ng langis ng iyong Espiritu ang magpapaawit sa gabing ito, Panginoon. We want to experience you, Lord. Hallelujah. In the midst of our worship to you, O God, Lord, in spirit and truth, Lord. Nais naming maranasan ka, Panginoon. Dali mo kami sa diwa ng pananalangin ayon sa nais mo sa pangunguna ng iyong Espiritu, Ama, aming Panginoong Yesus, o Banal na Espiritu. Salamat po, Diyos. Salamat po. Siniselyuhan namin ang iyong mga salita, Panginoon, at patuloy pa namin itong namnamin, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin ka, luwalating ka. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen.